Ito, pahinga muna po tayo sa mga topic na pampolitika. Dito muna tayo kay Mary Lasing. Siguro naman walang hindi nakakakilala dito kay Mary Lasing. Kasi ito po ay sikat na sikat at tinatalo pa niya yung mga viewers ng mga sikat na artista natin. Pinakagandang istorya ni Mary Lasing. Ito ang kanyang mga 2 years ago na trabaho. Ngayon po ito ay matagumpay ng tagumpay na at hindi na siya namimitas ng prutas dyan sa South Australia. Siya po ay nakabili na ng lupa, bahay at lupa. Actually, yung lote ay 4,000 square meters ang sukat. At bagamat hindi niya dinidisclose, medyo may kalakihang pera yung yung halaga noon. So ito po ang isang halimbawa ng Pilipino nagpupunyagi, lumalaban ng parehas. Hindi na kailangan ng confidential fund, hindi na kailangan ng intelligence fund, hindi kailangan kumapit sa congressman o senador, hindi kailangan ng maging contractor, hindi na kailangan ang flood control projects. Yan po, lumalaban ng parehas si Mary Lasing at talaga nagsumikap, namuhuna ng pawis, talagang pagpupunyagi at napakarami ng challenges niyang hirap. Meron pa dyan siya naging amo na Italiano na siya ay nililigawan, pero talagang siya ay ipinairal ang pagiging babaeng Pilipina. Kung pumatol siya doon, malamang napakasarap ng kanyang buhay as early as this 2 years ago, pero hindi siya nagpadala sa tukso at talagang siya patuloy na nagpunyagi hanggang sa siya nga ay magtagumpay at patuloy na nagtatagumpay. Paganda po nito, isang halimbawa ng mga Pilipino na nagpupunyagi, nagsisikap. Yan po, kaya na sinabi, lumalaban ng parehas, nagpapakahirap, nagdadrive po ng traktora yan, ng truck, halos truck na yung kanyang dala, kinakargahan niya ng prutas. At yung kanyang si Dave ay asawa ay masela ng balat, kaya hindi siya palagi dapat naisikatan ng araw. Kaya halos nga anong mga panahon yun, 2 or 3 years ago I think, ay si Mary Lasing na talagang humahataw ng pamimitas ng prutas. At maganda naman ang kitaan niya dyan. At as early as 2 years ago ay sinasabi nga niya na pangarap niya makapili ng bahay at lupa. At natupad naman in 2 years ay natupad niya yung kanyang pangarap. At hindi yun hulugan yun ay cash. So yun po ang halimbawa ng Pilipinong lumalaban ng parehas sa abroad man o sa bansa natin. Hindi po nanggugulang ng kanyang kapwa, hindi nanggugulang ng kapwa Pilipino, hindi nandadaya. Yan po, walang kapit sa DPWH, walang kapit sa congressman o senador o sinumang kontraktor. Siya po ay talagang nagsariling sikap sa tulong ng kanyang asawa. Ang kanilang pong anak ay isa, si Sylvester. Ayan, nakita nyo, nagbubuhat siya dyan ng sako na may lamang oranges. So, enjoy na enjoy siya sa kanyang ginagawa. Noong mga panahon yan, dami mga nambaba sa kanya. Sabi, nag-asawa raw ng apam, hindi raw naman mayaman na kanyang napang-asawa. Pero binabaliwala niya yung mga bashers na yan. At may mga pinagdaanan din po ito. Ito po ay nagkaroon ng anak sa unang karelasyon. At yung pong bata na yun ay I think 2 or 3 months yata pa lang ay kinuha na ni Lord. Babae po yun. At siya nga ay nagpakasal dito kay David. So, yan po. Nagpahinga muna tayo sa politika dahil sa bukod sa wala nang nanonood ng aking mga political topics ay makapag-relax din tayo. Ang hirap mag-edit tapos ay manonood lang, pasampu-sampu lang. So ito naman, tinry natin si Mary Lasing bilang isang Pilipinong nagpupunyagi na karapat-dapat na manghangaan at maging huwara ng bawat Pilipino na nagpupunyagi sa Pilipinas man o abroad. Yan po si Dave, pinapakita dyan. Yan po ang kanyang asawang Australian. Pareho po silang masipag, kaya swak na swak. Parehong hindi maluho, parehong simple. At si Sylvester na kaisa-isa nilang anak ay pinalaki din nila sa simpleng pamumuhay. Walang gadgets, walang hilig sa TV, walang hilig sa computer games. Talagang simpleng-simple ang iminulat na pamumuhay ni Mary Lasing sa kanyang kaisa-isang anak sa ngayon. Kaisa-isang anak pala dahil hindi pa siya nasusundan. Yan po ang ikangay pinagsimulan ni Mary Lasing. Alam kong sa tingin ko kilalang-kilala niyo si Mary Lasing dahil ito po ay talagang pamusong-pamusong OFW na isang Filipina. Latest na Mary Lasing, namimitas uli sila. Ngayon ho ito, August 31, 2025. Yan, ang galing naman ito. Nire-review ko yung pamimitas na tapos bigla sila namutas ngayon. Ayan, Mandarin daw ito, Mandarin. So makikita dyan Sylvester, malaki na siyempre kasi present time mo ito, present time. Hindi ko lang alam kung itong pamimitas nila ay for libangan na lang or bumili ba sila at sila ang pipitas ng kanilang binili. Parang hindi naman sila nag-harvest for earnings parang hindi ganun hindi nga, kasi usually kapag trabaho ang kanilang pamimitas ay may hagdan, pero may hagdan nga ulit malalaman natin.
Baka nga nagpipitas uli si Dave, baka hindi na lang siya naghahapit, ano, siguro ganon. Kasi nga naman kung hindi siya maging aktibo, baka manghina agad, yan, oh. Ano yung mitas eh. So yun po, ang latest, kinamarilasin ako, sarap nung kinakain ni Sylvester, makatas. Ang sarap niyan. Wala kang mabibiling ganyang kapres sa Pilipinas palagay ko. Bago dumating sa atin, layot-layot na talaga kung saan bansa galing, ito talaga. Directly picked from the trees, from the branches. Parang pag ganito yung aking tatambayan maghapon, araw-araw, parang hindi ako maboboring Maglalagay lang ako, gagawin ko dyan, maglalagay lang ako ng upuan doon sa ilalim. Naku, ay pwede na siguro ako maghapon doon, magbabaon lang ako ng pagkain iba. Tapos meron ka ng panghimagas na prutas, naku, ay napakasarap. Hindi ko pa na-experience sa aking buhay yung ganun-ganyang kadaming pinipitas na mandarin o kahit kalamansi man lang, hindi ko nararanasan ng ganyang karami. At sanay na sanay pa rin si Mariel, talagang palibasi matagal siyang namitas, so parang na siyang parang nilalaro-laro na lang niya. Sa'yo po, latest kinamarilasin. Sa wakas, napanood ulit natin siya na namitas ng prutas ngayong August 31, 2025. Yan na, sasampulan na, kakainin na nila. Iyan, nakaw, sarap niyan. Tingnan po natin, magbigay po tayo ng score 1 of 5 kung gaano po kasarap ito. Mandarin po na pinipitas po. Yan na, pinitas na nila. Yan na, nako, babalata na. Tikman po natin sa baste. Ginagit sa baste. Super spoiled po talaga kami pag sa farm. Super. Naku, yun na, seedless. Talagang sarap niya, puro katas yan, walang buto. Naku. Sa Pilipinas, mabibili mo niyan, ituyot na ang balat. Diyan talagang fresh na fresh. Siyempre, fresh. Fresh from the branches. Fresh from the trees. Iyan. Pakasarap talaga. So, yan ang latest kina marilasin. Ako.